Tinatanong ko sa sabi sa akin na ako magbibisa sa inyo ngayong umaga. Sabi ko, ba't hindi niyo inimbitan si Bishop Julie? Bakit po wala si Bishop? Hindi siya available. Okay. Acquire. Pag dumating si Bishop, kumanda kayo. Kasi, maganda siya ng kanta. Ang ganda ng boses ni Bishop Marcelino Antonio. Talaga, sa lahat ko ng boses na narinig ko, ang ganda ng boses ni Bishop. Ang taas! Sa nakakala kayo. Kaya pag-aralan niyo yung mga responses, natulog ko kayo dyan eh. Dami nyo na ako kasama eh. Kasi iba talaga si Bishop. Ang taas! Grabe yung kanyang age. Okay. Ang ganda po na ating pagdiriwang ngayon. I am so glad, so honored, and privileged na may kasama ninyo. Kasi yung inyong pagdiriwang ay naratanong ko sa akin, bakit ba nagbigan na rin? Sabi sa akin, gusto nyo din yung pagdiriwang ng first fruits. Ano po yung second fruit? Lahat sa sasabihin sa akin. Ang ganda. Sinabi ko sa inyo kanina is today we are ending the Christmas season. Ito ay napatakat. Inilagay ang pagbibinyag ni Jesus sa katapusan ng holidays ng pagdiriwang ng kapasukan. Nagsimula tayo ng Advent, nagsimula kami, then araw ng Pasko, and then the blessed Banal na Pamilya, bagong taon, si Maria bilang ina ng Diyos, and then ang pagpapahayag o pagpapakita na Epipani, last Sunday. And today, the baptism of the Lord. Alam ko namin si Jesus ay bininyagan hindi bata. Bininyagan siya at the age of 30, 30 taon. Kaya napaka-symbolic, very symbolic po yung kanyang pagbibinyag. Kung ang ating pinagliwang ay talagang napakatindi sa pagkatyo ng pagbiliwang sa katapatan ng Diyos sa Christmas, tomorrow, we are back to reality. Ano po bukas? Ordinary days and Sundays. Ordinary. So ano po yung pagbibinyag ni Jesus? It is a beautiful transition from big celebrations to ordinary life. Amen po? Amen. Tama-tama yung celebration. A transition from thanksgiving for the fruits that you harvested in 2024 to the reality of living those fruits this Jubilee year. Amen po? Tapos na po mamili ko tama nyo. Ganda ng transition na yan. Ba't ano po yung kay Jesus? Bakit ngayon sa bininyagan at the age of 30? Alam natin ang huling kwento ng narinig natin kay Jesus. Pagkatapos na siya isilang ay nung siya ay 12 taon. At the age of 12, he was sa Jerusalem. Alam natin niya, he was found in the temple. Kaya yung beautiful history. The finding of Jesus in the temple, 12 years old. Pagkatapos noon, wala na tayong nabalitaan. Ang tawag po dyan ay ang sikretong buhay ni Jesus, hidden life. And then suddenly, ngayong araw na ito, ang ipinagili mo ang kanyang pagbibinyag. What a beautiful transition. And this is what our baptism is all about. Kaya Jesus, after the hidden life of preparation, now he is being inaugurated to his mission. A transition from this life into that life of fulfilling the mission that God has, the Father has entrusted. So yun po yung transition. So from celebration to ordinary life para kay Jesus, from hidden life into a public life, starting ng kanyang public ministry. At ganoon din po, yan pinapakita ko sa atin ang sakramento ng binyag. Ang sakramento ng binyag is a sacrament of initiation. So maganda po sa
tayo po'y dinadala. So sabi niya, saan tayo dinadala? We are being incorporated, dinadala tayo sa isang ramawang akong family to the bigger family of God. Doon po tayo dinadala, sabi niya. That is what baptism is all about. We are incorporated into a Christian community. And this is what John the Baptizer did during his time. Sabi sa kanya, ikaw ba yung Mesias? Sabi naman, no. Ako'y ikinalaga upang ihanda at ituro sa inyo na nandyan ang Mesias na ating hinihintay. Behold, the Lamb of God. Yan po yung binyag. So anong sinasabi sa atin sa binyag? We are being led to Christ. Itinuturo sa atin kung sino tayo. Na tayo ay mayroong bagong tatak, bagong anyo, may bagong katakuhan. Anong katakuhan natin? Tayo ay namumuhay at tayo ay nasa loob at nasa labas. Ang ganda ng ating nakalagay yun. Nasa harap mo na, nasa loob mo pa. So, itinuro sa iyo si Jesus. Dapat ikaw ay Kristiyano dahil sa Kanya, at ikaw ay Kristiyano dahil siya ay nasa loob mo. Okay po ba yun? Yes. Parang namang hindi ko niya kakaintindi ng Tagalog. Because people do not sometimes understand that. Mamaya po, may mas matindi ang drama sa inyong mga kapatid. So, ano ang sinasabi ko sa atin? You are Christ and you belong to Christ. Sabi niya. And then, you belong to the body of Christ, which is physical body. At dahil dyan, ano ang mission mo? You have to be good followers of Christ. Dapat sa buhay mo, ang buhay ni Jesus, at maging tapat na tagasunod sa aral at turo ni Jesus. Amen po? Amen. Okay. So this is our Christian commission. Sinasabi sa atin, nasa iyong harap, nasa iyong loob, si Jesus, upang ikaw ay sumunod at mabuhay para kay Jesus. Ako, papasok namin yung focus of Christ. Mamaya po. Ngayon, ano mga sinasabi sa amin? Ano yung mission natin? That we have to live also others to Christ. Kasi nasa atin si Jesus, sa loob at labas, anong mission natin? Dalhin natin ang ating kapwa papunta kay Jesus. I am baptized because I have to bring others to Jesus. Oh, see, ang trabaho mo, sa gabasinan mo, tinawag sa kalabak, sa buong, sa Laguna, na ako ay nakapagtayo kung ano-ano sa atin. I am a builder. Hindi naman ako engineer. Hindi naman ako architecto. At ano ako yung tutuloy to bring others to Christ. So pag hindi ko nagagawa yun, I'm a failure. Ngayon, ano naman ang tutuloy ng parents? To bring your children to Christ. No matter what. Yung po natin kung hinihinga sa aming parokya. Sabi ko sa kanya, marami ko yung sinusukuhan ng kanilang anak. Hindi ko po mapiliin na magsimba ang anak ko. Yung maliliit, madali. Yung malalaki na, ang hirap dalhin sa simbahan. And no matter what you are, and what you have achieved, kapag hindi mo nagawa yun, yung mga nakapigay mo na sa meron. Lalo na tayo. So bring the focus to Christ, and you are focus for Christ. Members of singles for Christ, bring all singles to Christ. Kids, bring all kids to Christ, and youth, bring your more youth to Christ. That is our mission. That is tatak ng ating binyan. At yun ang ating katutuhan, mga kapatid. So in baptism, ano po yung ating narinig sa binyag ni Jesus? Bumaba ang Espiritu Santo at siya ay nilupa
Juan, same. Hindi ko natin namin kita kung tayong binibigyan sa mga binyag na ating nasasasihan yung pagbaba ng Espiritu Santo. Ba't sa lahat ng binyag, ang Espiritu Santo ay tutulungan sa mga tao binibinyagan. Kaya ito, kaya pinilipan. Kapag hindi kayo naniwala dyan, ay siya ay mag-Espiritu ang mananahan sa inyo. So, we have the Spirit, the good Spirit, the Spirit of Christ. And wala tayong naririnig except yung hari. Ito sa akunta natin. Pero kung si Jesus ay pininyagan, ano po yung narinig? This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Ang ganda nga po sa Tagalog nila. Ito ang aking minamahal na anak. Kaya mga kapatid, lalo na tayo, ako ay wala akong matinding inaasahan ng mga tao sa Katoliko kung hindi po calls for Christ. Kayo nakakaintindi nito, mga kapatid. Yes. Amen. Kung hindi na kayo, wala na pagkasasimbahan. At ano yan? And everyone, no matter who you are, ano man ang iyong itsura, ano man ang iyong katatayuan, ano man ang iyong ginagawa, ikaw ay minamahal na anak ng Diyos. God is telling us that you are my beloved son and daughter. You are my beloved. Ito siya sasabihin ng mga tao ko. Alam mo na Diyos. Kasi hindi ka namumuhay bilang mahal. Dapat sinapustiso ko sa inyo. Hindi na mahal na anak. Kasi yung mga tao para ba sa big joke si Lord, nasabihin sa atin, you are my beloved child, son and daughter. Pag ako pinagbibig natin na sinasabi sa kanya, kahit na naman sabihin na aking mga tingista sa pag-seminar, iisa lamang po ang binyag. Ano ang binyag? Sinasabi sa inyo ng Diyos, bata nito, anak ko yan. Oy, Sister and Mrs., anak ko yan. But like the Lord is telling this to you, this is my beloved child. Anak ko ito. Hindi basta anak, minamahal na anak. Alagaan mo, huwag yung kanyang tigilan na mahal siya ng Diyos, huwag mong pababayaan mo pala. Nanya pa ba mga kapatid? Nanya pa ba sa atin? Nararamdaman niya pa ba na mahal kayo ng Diyos? Yes, amen. Yes. Bukod sa pagiging obvious, bukod sa kanyang minamahal. And then, ano yung kasunod na sinabi kay Jesus? Nalubos ko ng pinalulugan. Nalubos ko ng pinalulugan. Ano ba yung nalubos ko ng pinalulugan? Ako pinatutuwa. Siguro gusto niya sabihin niya sa amin. Alam kita mo kasi, at ako'y natutuwa dahil pari ka. Mapapakapari ka ha? May ganun din sa akin. Kaya ang mga anak, at kayo, ako'y natutuwa, focus kayo, yun kayo, kids kayo. So, baby, please be what you are. Maging kalugod sa aming ginagawa, iniisip, at kung ano ang aming nais na mangyari sa ating buhay. And what is the vision? To live the Paschal Mystery. Ano ba yung Paschal Mystery? Ang pagbuhay para kay Kristo at ang mamatay para kay Kristo. Ang muling pagbuhay kasama ni Kristo. Amen po? Amen. We have to understand this beautiful thing na nangyari sa buhay natin. And the Lord is always telling us, reminding us, whatever you do in your life, no matter who you are, kung ano ang pinagagawa mo, hindi mawawala ang iyong identity. Anong identity mo? You are my beloved son and daughter. Anak-anak Diyos. Hindi ka anak ng mundo. Anak kita. At bilang anak, hanggang sa muli, hindi kita susukuhan. For people who are, sometimes confused, doubting, sometimes they feel that they are the one who makes and breaks their lives. Nandaan mo sa bilis ng Diyos. Ako,
And therefore, dahil anak kita, gusto kong maging matagumpay ka. At gusto ko lang yung iisipin ng isang bagay. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Everything is grace. Amen. Because you are loved. Kanina po, bago punta rito, bago po misa ng sete, nanonood po ako sa nangyari sa California. Wow! This is the place where the rich are the richer and the richest. Where the houses are the wealthiest, the most expensive. Beverly Hills, Sunset Boulevard, the Hollywood, the whole is in America. And in one spark, everything is gone. Pero po ng 850 million house, darasa, natubo. God is telling us, you are my child. You are not the owner of your life. Always remember that. Live your life according to what God is pleased. Ano yung kalulog says. And you are, alam ko, tayo lahat. The first that we gather and that we are giving are the fruits that we are living to fulfill our mission, to be worthy and to be real sons and daughters of God. God bless us all and welcome to the year, the jubilant year, 2025, so that we will declare the ring, not only the first, but the 100-fold fruits from 2025. God bless you. Let us all say.